Libo-libong education officials, school administrators, curriculum specialist at mga guro mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumalo sa isinagawang Second National K-12 Conference na idinao sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Layo ng naturang pagtitipon na muling talakayin ang mga makabago at epektibong pamamaraan ng pagtuturo at mga problemang kinakaharap ng mga eskwelahan hinggil sa implementasyon ng K-12 program. Ibinahagi sa mga guro ang iba't ibang estilo sa pagtuturo upang mas maging competitive ang mga mag-aaral sa oras na matapos nila ang senior high school. Sa ngayon ay abala ang Department of Education sa pagbuo ng mga mekanismo upang mas lalo pang mapagbuti at mapataas ang antas ng mga aralin na itinuturo sa ilalim ng K-12 curriculum. The curriculum is the basis for choosing what programs to offer. So without a curriculum, it was not possible for schools to determine whether they would open housekeeping and tourism services or they would offer cookery and food and beverage services. Layon rin ito na gawing kwalipikado ang mga estudyante sa propesyon na nais nilang pasukan bagaman senior high school graduate pa lamang ang mga ito. It is possible to even if when you finish senior high school, it's possible to find a job. And also the private sector has been very vocal in transmitting to us what their expectations are sa on-the-job training. I think there are some schools, especially SUCs, which are really preferred by business and industry. Hindi pa nakatapos yun, kinukuha na. Sa kabila ng mga hamon sa pagpapatupad ng K-12, desidido ang Department of Education na ituloy ang implementasyon ng programa at gawin ang lahat ng mga hakbang upang tiyaking maibibigay ang mas mataas na antas na edukasyon sa mga kabataang Pilipino. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City.